ikukwento ko sa inyo ang isang action horror film na pinamagatang Avenged ng taong 2013. Eli? She don't belong here. I think she's here. I think she's fucking here! Nasasabik na lumipat kasama ang kanyang long-distance na kasintahan, ang 24 na taong gulang na binging babae na si Zoe, ay plinanong maglakbay sa malawak na American Southwest upang makasama ang lalaking pinakamamahal niya. Gayunpaman, ang kapatid niyang babae ay nag-aalangan na hayaan siyang magmaneho ng mag-isa, iniisip na mahihirapan siyang humingi ng tulong kung kailanganin niya ito. Sa kabila nito, iginiit ni Zoe na magiging okay lang siya, kaya hinayaan niya siya ng kanyang kapatid na umalis, at nagmaneho na papunta sa bahay ng kanyang kasintahan na si Dane. Habang papunta si Zoe sa lugar ni Dane, huminto siya para kunan ng litrato ang isang cactus upang i-update ang kanyang kasintahan. Napansin din niya ang isang patay na coyote at agad na nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Pagkatapos nito, huminto si Zoe sa isang souvenir stand na pinamamahalaan ng isang matandang katutubo. Nabighani siya sa mga Apache antiquities mula sa stall, at nagpas siyang tumingin sa paligid. Kalaunan, ipinagpatuloy na ni Zoe ang kanyang paglalakbay at ginamit ang kanyang cellphone para i-update muli ang kanyang kasintahan. Nang hindi inaasahan, napilitan siyang ihinto ang sasakyan, nang muntik na niyang masagasaan ang isang sugatang Indian sa gitna ng kalsada. Labis na nagulat si Zoe nang makita niya ang isa pa niyang kasamahan na sinagasaan ng isang local gang. Sa kabila nito, matapang niyang tinulungan ng sugatang Indian at isinakay ito sa kanyang sasakyan, ngunit naabutan siya ng mga local gang. There's only an angel giving flying fuck about a saddle. Ang isa sa mga lalaki na nagngangalang West, ay pinatay ang sugatang Indian sa sasakyan ni Zoe. Kaya agad na tumakas ang dalaga. Ang isa pang lalaki na nagngangalang Trey, ay sinubukang barilin si Zoe at matagumpay na natamaan ang kanyang binti, na naging sanhi ng kanyang pagkadapa. Si Zoe ay dinukot, itinali, at sinaktan ng mga miyembro ng gang. Dinala ng mga lalaki si Zoe sa isang shed, at nagsalitan sa pagpapak sa kanya, maliban kay West. Gusto na siyang patayin ni West upang maiwasang may report kung sakali mang makatakas siya, ngunit ang iba ay hindi sumang-ayon sa kanya. Pagkatapos ay nahanap ni Creed ang larawan ni Zoe kasama si Dane, at ibinigay ito kay Trey, ngunit tinapon niya lang ito. Napansin din ni Zoe ang isang matandang babae na nanunod sa kanila sa isang maliit na butas, at sinubukang humingi ng tulong sa kanya. Ngunit ang matandang babae ay masyadong natatakot na gumawa ng anuman, habang ang mga lalaki naman ay patuloy sa pag-araro sa dalaga. Samantala, nag-aalala si Dane dahil hindi sa kanya nag-a-update si Zoe. Pagkatapos ay sinuri niya ang mga larawang ipinadala sa kanya ng kanyang kasintahan upang malaman kung nasaan siya, bago tumawag sa mga pulis. Nang gabing yun, nakipag-usap si Trey kay Zoe tungkol sa kanyang mga ninuno, na inubos ang buong tribo ng Apache na naninirahan sa lugar na yon, mahigit 200 taon na ang nakakaraan. Ipinagmalaki ni Trey na siya ang direktang descendant ni Brigadier General Joseph Rodman West, na pumatay sa war chief. Ipinakita sa kanya ni Trey ang napreserbang bungo ng Apache war chief, na nakaimbak sa ref kasama ng ilang iba pang mga bungo ng mga mandirigmang Apache. Nang tapos na sila sa pagpapak kay Zoe, nagsimulang maglaro ng baraha ang mga lalaki. Nakipag-deal si Trey kay West na kapag nanalo siya, maaari na niyang patayin si Zoe. Ngunit kung mananalo si Trey, papanatilihin nila ang babae para gamit-gamitin siya. Samantala sa shed, sinubukan ni Zoe na palayain ang sarili mula sa mga barbed wire na ginamit upang itali siya, na naging dahilan para masugatan niya ang sarili sa proseso. Sa kabilang banda, nanalo si West sa pustahan at agad na bumangon, para lang makita na nakatakas na si Zoe sa lugar. Sa kasamaang palad, naabutan ni West si Zoe at paulit-ulit siyang sinaksak, habang ang kapatid ni Trey na si Skeeter, ay nakita sila mula sa kanyang bintana. Kinabukasan, makikita si Dane na hinahanap si Zoe. Kasabay nito, isang matandang katutubo na nagngangalang Grey Wolf, ang nahanap ang katawan ni Zoe at hinukay siya. Kinilala niya ito bilang ang dalaga na pumunta sa kanyang souvenir stand noong isang araw, at dinala siya sa sagradong Apache burial site kung saan siya nakatira.
Kinagabihan, ginamot ni Grey Wolf ang kanyang mga sugat, at sinubukang buhayin siya sa pamamagitan ng isang ritual. Gayunpaman, sa panahon ng seremonya, naibalik din niya ang espiritu ng Apache Warchief, si Magnus Colorades, na pinatay ng ninuno ni Trey. Naibalik ang Warchief kasama ng kay Zoe, dahil sa kanilang kagustuhang makapaghiganti. Inatake ni Zoe si Grey Wolf, ngunit nagawa siyang patumbahin ng lalaki. Kalaunan, nagising si Zoe at naglakad sa kalsada, at hindi nagtagal ay natagpuan ang kanyang sarili sa bayan. Doon, nakita niya ang isang payphone at tinawagan si Dane, ngunit hindi siya naiintindihan ng kanyang kasintahan habang nagsasalita siya. Sa pag-aalala, sinabihan ni Dane si Zoe na kumuha ng ibang tao para masabi nila kung nasaan siya. Pagkatapos ay nagpa siya si Dane na ibaba ang tawag, at tumawag ng operator para i-locate kung saan tumawag si Zoe. Pagkatapos nito, nakita ni Zoe ang isang pulis at naglakad papunta sa kanya para humingi ng tulong, para lang ma-realize na siya si Jed, ang isa sa mga miyembro ng gang. Hindi siya nakita ni Jed at pumasok sa bar. Gayunpaman, natigilan si Zoe, at ito ay nag-trigger sa espiritu ng Warchief upang iposes ang kanyang katawan. Ilang sandali pa, pumasok si Zoe sa loob ng bar, na ngayon ay sinapian na ng Warchief, at narinig si Jed na nakikipag-usap sa bartender tungkol sa kanya. Sinabi ni Jed na natagpuan ang sasakyan ni Zoe sa kalsada, at idinagdag kung gaano siya kaganda, hindi alam na nasa likod na niya ang babae. Narinig ni Zoe ang lahat ng ito at paulit-ulit na sinaksak si Jed ng isang basag na bote ng beer. Sa takot, sinubukan ng bartender na barilin siya ng shotgun, ngunit hinagisan siya ni Zoe ng upuan. Napatay ni Zoe ang bartender, at isa pang sibilyan in self-defense, bago nagpatuloy sa pagtanggal ng anit ni Jed. Makalipas ang ilang sandali, nagawang matrack ni Dane ang lokasyon ni Zoe. Nagmaneho siya papunta sa bar at nakita ang ilang mga pulis na nakapalibot sa lugar. Ang sheriff na si Holt, na nag-iimbestiga sa insidente, ay sinubukang pigilan si Dane na pumasok sa bar para hanapin ang kanyang kasintahan. Iginiit ni Holt na walang babae doon at iminungkahi na magkita sila sa umaga. Hindi nagtagal, nakarating na din ang gang sa bar. Sinuri ni Trey ang kinatay na katawan, at kinumpirma sa kanyang mga kaibigan na si Jed nga ang napatay. Pagkatapos ay tinanong sila ni Dane kung nakita nila ang kanyang kasintahang si Zoe, na tumawag sa kanya sa pamamagitan ng payphone, ngunit tumugon lang sila sa pamamagitan ng paglait sa kanyang kulay at lahi, na sinabing ayaw nilang tumulong sa mga taong tulad niya. Sinubukan ni Dane na makipag-usap muli sa kanila, ngunit tumugon si Creed na hindi pa nila siya nakita, at hindi ito ang pinakamagandang oras para makipag-usap sa kanila dahil namatayan sila ng isang kaibigan. Gayunpaman, pinilit ni Dane na makipag-usap sa kanila, na labis na ikinaasar ni West. Sinubukan ni West na saksakin si Dane, ngunit pinigilan siya ni Holt, at nagbantang ikukulong sila sa maling pag-uugali kung hindi sila titigil. Iniisip ni West na nagbibiro lang si Dane, dahil walang paraan para matawagan siya ni Zoe, kaya medyo nagduda si Trey. Nakatitiyak si West na pinatay at inilibing niya si Zoe, ngunit gusto ni Trey na makita ang katawan nito kung patay na talaga siya. Sa sasakyan ni Holt, sinabi ni Dane sa sheriff na sigurado siyang may kinalaman si West at ang kanyang mga kaibigan sa pagkawala ni Zoe. Pagkatapos ay tinanong ni Holt si Dane kung nagmaneho si Zoe ng 68 Blue GTO, at nang sabihin ni Dane na oo, ipinaalam sa kanya ng sheriff na may nag-report nito sa gilid ng highway ng umagang yon. Ipinakita rin ni Dane kay Holt ang larawang kinuha ni Zoe sa Route 40, kaya sinabi ni Holt na magpapadala siya ng deputy para kunin ang mga fingerprints sa payphone. Kinaumagahan, nagising si Zoe sa isang kamalig, at ninakaw ang isang hunting bow para tugisin at patayin ang natitirang miyembro ng gang. Samantala, pumunta ang gang kung saan inilibing si Zoe at natuklasang wala na ang kanyang katawan. Sinubukan ng mga lalaki na alamin kung ano ang nangyari, at kalaunan ay nagpa siya si Trey na maglaylo muna. Kalaunan, inalis ng mga lalaki ang lahat ng ebidensya na nag-uugnay sa kanila sa pagkawala at pagkamatay ni Zoe, habang si Creed naman ay naghahanda na para umalis sa kanyang bahay. Gayunpaman, nagulat si Creed nang makitang nabutas ng mga palaso ang mga gulong ng kanyang sasakyan, kaya pinadalhan niya si Trey ng voice message, sa pag-aakalang si Zoe ay nasa kanyang lugar. Pagkatapos ay nakita niya ang possessed na si Zoe, na pinana siya sa kanyang hita, na pumigil sa kanya na makapaglakad. Pinahirapan ni Zoe si Creed sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya ng higit pang mga palaso, at nang barilin siya ni Creed, sa wakas ay pinatay na niya siya.
Samantala, narinig ni Trey ang voice message ni Creed at agad na pumunta sa kanyang bahay. Hindi nagtagal, sa kamalig, tinanggal ni Zoe ang kanyang singsing at sa lalong madaling panahon ay narealize na naaagnas na ang kanyang katawan. Kalaunan, nahanap ni Grey Wolf si Zoe sa kanyang lugar, at ipinaliwanag kung ano ang nangyayari sa kanya. Binalaan siya ni Grey Wolf na hindi magtatagal ay malulusaw na ang kanyang laman, kaya dapat niya nang gawin ang anumang kailangan niyang gawin bago pa maging huli ang lahat. Sa bahay ni Creed, nakita ni Trey ang walang buhay na katawan ng kanyang kaibigan. Dahil dito, kinumpronta ni Trey si West nang hayaan niyang mabuhay si Zoe, ngunit nakatitiyak ang lalaki na pinatay niya siya. Pagkatapos ay nagpasya silang dukutin si Dane, upang maakit nila si Zoe para mahuli at mapatay nila siya. Nang sumunod na araw, tumugon si Holt sa isang tawag sa kamalig kung saan unang nakitang natutulog si Zoe. Natagpuan ng aso ng rancher ang anit ng isang tao, at sinabi rin ng rancher na may nagnakaw ng kanyang hunting bow. Kaya naman, agad na pumunta ang sheriff sa kamalig, at nagreklamo na sobrang baho dito. Doon, nakita niya ang singsing ni Zoe. Ipinaalam sa kanya ng kanyang mga kasamahan na si Creed ay inatake din ng mga palaso. Nalaman din ni Holt na ang mga fingerprint mula sa payphone ay tumutugma sa mga fingerprint sa bote na ginamit upang patayin si Jed. Samantala, si Dane ay umiiyak sa banyo dahil sa labis na pag-aalala tungkol sa kanyang kasintahan, habang ang naaagnas na si Zoe naman ay nakikinig sa kanya sa labas ng kanyang motel room. Pagkatapos ay sumulat si Zoe sa salamin, nakikiusap kay Dane na kalimutan na siya. Sinubukan ni Dane na maabutan si Zoe, ngunit agad siyang nahuli ng grupo ni Trey. Nakita ito ni Zoe, at inatake si Cody ng palaso sa kanyang leeg. Sinubukan ng grupo na tumakas, ngunit tumalon si Zoe sa likod ng truck upang pigilan silang makalayo kasama si Dane. Humantong ito sa pakikipaglaban ni Zoe kay West sa likod ng truck, ngunit nananatili siyang buhay kahit ilang beses siyang masaksak. Kaya naman, biglang pinahinto ni Trey ang sasakyan para pigilan si Zoe sa pagpatay kay West. Tumilapon si Zoe palabas ng truck, at sinagasaan siya sa pagtatangkang patayin siya. Tumawa si Trey, sa paniniwalang napatay na niya si Zoe, ngunit nang malaman niyang buhay pa rin ito, agad silang tumakas, na iniwan si Zoe na umiiyak sa gitna ng kalsada. Sa sumunod na eksena, itinali ng mga lalaki si Dane at sinubukang malaman kung paano nakasurvive si Zoe. Naisipan nilang bumisita sa isang albularyo, at hindi nagtagal, nakipag-team up sila sa ama ng bartender na si Rhodey. Si Rhodey ay isang second lieutenant sa Marine, na dinala ang kanyang mga tauhan at mga baril upang tulungan si Trey na mahuli ang babaeng pumatay sa kanyang anak. Samantala, bumalik si Zoe sa kinaroroonan ni Grey Wolf at inayos ang kanyang mga sugat sa pamamagitan ng pagpuno sa kanyang tiyan ng mga buhangin, at paglalagay ng mga duct tape sa kanyang mga sugat. Pagkatapos nito, ang kaluluwa ng war chief ay lumabas sa katawan ni Zoe, at pagkatapos ay ibinigay sa dalaga ang kanyang lumang tomahawk, kutsilyo, at kwintas. Kasabay nito, tinanong ni Rhodey si Trey kung bakit galit na galit sa kanila si Zoe, kaya ikinwento ni Trey ang ginawa nila sa kanya habang nakikinig sa kanila si Dane. Nang malaman ang nangyari sa kanyang kasintahan, hindi mapigilan ni Dane na umiyak. Habang patuloy na nagsasalita si Trey, binisita ni Sheriff Holt si Skeeter at tinanong siya tungkol kay Zoe. Sa labis na konsensya, umamin na si Skeeter, na naging dahilan upang maging desperado ang sheriff na malaman kung nasaan si Trey at ang kanyang mga kaibigan. Samantala, sinubukan ni Cody na tumakas sa kanyang mga kaibigan, para pumunta sa ospital upang magamot ang kanyang mga sugat. Umalis si Cody gamit ang sasakyan ni Rhodey, ngunit biglang nagpakita si Zoe mula sa kung saan at pinatay siya sa pamamagitan ng pagbato sa kanya ng isang sibat. Nagawang makaiwas ni Zoe sa sasakyan, at nang makita siya ng mga lalaki, na-realize nilang kinokontrol siya ng isang espiritu. Pagkatapos ay nagtungo na si Zoe sa shed na kinaroroonan ng grupo, ngunit binaril siya ni Trey, dahilan para tumakas siya. Pagkatapos ay naghiwa-hiwalay ang mga lalaki upang tugisin ang dalaga, ngunit madaling napatay ni Zoe si Rhodey at ang kanyang mga tauhan. Kalaunan, nakita ni West ang isa sa mga tauhan ni Rhodey na nakabitin sa kisame, at hindi nagtagal ay nakita na rin niya si Zoe. Nagawang mabaril ni West si Zoe, ngunit ang sinapiang babae ay binato siya ng tomahawk na tumama sa kanyang leeg. Pagkatapos nito, kinaladkad ni Zoe ang katawan ni West, pinunit ang kanyang puso, at sinabihan si Trey na maglakad sa impyerno kapag nakita siya nito. Nang marinig ang mga salitang yun, naghanda na si Trey na barilin si Zoe,
ngunit dumating si Sheriff Holt at inutusan siyang lumabas. Habang papalapit, sinabihan ni Holt si Trey na umatras, para lamang mabaril ng lalaki, bago siya nagmaneho palayo. Sa loob ng shed, nakita ni Dane ang refleksyon ni Zoe sa salamin. Look what they've done to you. Baby, we need to get you to a hospital. Ngunit kalaunan ay umalis din ang babae at dumaan sa harap ng nag-aagaw buhay na sheriff. Sa loob ng kanyang trailer, tiningnan ni Grey Wolf ang missing poster ni Zoe at tinawagan si Dane, kung saan sinabi niya sa lalaki na hanapin siya. Kalaunan, pumunta si Trey sa kinaroroonan ni Grey Wolf at binantaan siya gamit ang kanyang baril para humanap ng paraan upang pigilan ang mapaghiganting espiritu ng War Chief, dahil alam niyang nasa katawan siya ni Zoe. Lumalabas na sinabi ng ninuno ni Trey sa War Chief na maglakad sa impyerno bago niya ito patayin. Iginiit ni Grey Wolf na ang War Chief ay dapat na ihimlay sa sagradong lugar na yon para matahimik, na iniwan si Trey na tumatawa dahil alam niya kung nasaan ang bungo ng War Chief. Sa parehong oras na yon, narating ni Zoe ang bahay ni Trey, at natuklasang pinatay ni Skeeter ang kanyang sarili. Nakita rin niya ang matandang babae na nakakita sa kanya sa may shed, at nabunyag na siya pala ang ina ni Trey at ni Skeeter. Kinausap ng matanda si Zoe tungkol sa kanyang pamilya at kung paano naiiba si Skeeter mula sa kanila. Bukod dito, alam din niya na ang War Chief ang sumapi sa dalaga. Ang lolo ng matandang babae ay ginawa ang lahat ng kanyang makakaya upang lipulin ang lahat ng mga Apache tribes, at nang mamatay siya, ang trabaho ay napunta sa kanyang mga anak. Ipinagpatuloy ng ina ni Trey ang nasimulan ng kanyang mga ninuno, at sinabi kay Zoe na isa lamang siyang casualty of war, bago siya pinatay ni Zoe. Makalipas ang ilang sandali, kinuha ni Trey ang mga bungo ng mga mandirigmang Apache, at inilibing ang mga ito sa sagradong lupa. Gayunpaman, nawawala ang bungo ng War Chief, ngunit hindi nagtagal ay nakita ni Trey si Zoe kasama nito. Ang dalawa ay nagkaroon ng huling labanan, at sinubukan ni Trey na patayin si Zoe gamit ang isang chainsaw. Pinutol ni Zoe ang kamay ni Trey at sinaksak siya, ngunit nang malapit na niya itong tapusin, itinulak ng lalaki ang chainsaw sa kanyang katawan. Sa kabila nito, pinugutan ng ulo ni Zoe si Trey at nakumpleto ang misyon ng War Chief na maghiganti. Makalipas ang ilang sandali, narating na ni Dane ang lugar ni Grey Wolf, at nakita ang wala ng ulo na katawan ni Trey. Nakita rin niya ang pang-itaas na katawan ni Zoe, na sinusubukang ilibing ang sarili. Sinabi ni Zoe kay Dane sa pamamagitan ng sign language na mahal niya siya, at sinilaban ni Dane ang kanyang katawan upang wakasan na ang kanyang pagdurusa. Dahil dito, ang mga kaluluwa ni Zoe at ng War Chief ay nakapunta na sa kabilang buhay. Kinaumagahan, inilibing sila ni Grey Wolf ng maayos. Tinanong ni Dane kung tama ba ang kanyang ginawa, at tumugon lang si Grey Wolf sa pamamagitan ng pagsabing si Zoe at ang War Chief ay wala na ngayon sa malupit na mundo, at umiiral na sila ngayon sa mas magandang lugar. Tinanong ni Dane kung naniniwala siya sa lahat ng yon, kaya't sinabi sa kanya ni Grey Wolf na nakita na niya ang gate ng afterlife, ngunit hindi pa siya pinahihintulutang pumasok, at dito na nagtatapos ang pelikula.